Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan. Maganda ang sikat ng araw. Maliwalas ang panahon. Kaya dalangin ko na maging maayos din ang ating pag-aaral ngayong araw na to. Welcome sa Snatch Away, ang ating channel na nagpapahayag tungkol sa mga propesya. At tayo nasa sa aklat ng Revelation ngayong panahon ito. Ang ating pinapag-aralan ay ang Book of Revelation. Matapos natin pag-aralan ng mga palatandaang nasusulat sa Matthew chapter 24. At ito ang ating itutuloy hanggang sa matapos natin ang pag-aaral sa aklat na to. Ako ang iyong lingkod at kaibigan, Eli Gabreo. At kumusta kayong lahat? Sana samahan niyo ako hanggang sa matapos natin ang pag-aaral sa aklat na ito na Revelation. Samahan niyo hanggang sa rapture. Okay, noong nakaraan ang ating tinalakay ay tungkol sa pagbati ni Jesus Christ at ng kanyang pagbati sa 7 churches na nasa sa Asia Minor. At pagkatapos sa pagbati, ito naman ang ating pag-aaralan kaagad-agad. Sinabi dito ni John. Ito ang ito ang idinikta ni Jesus Christ kay John na kanya naman sinulat. Sapagat ang ating pinag-aaralan dito ay ang mga nakita at napakinggan ni John mula kay Jesus Christ, sapagat si Jesus Christ ang nagdedikta kay John ng kanyang mga revelasyon, kanyang paghahayag. At ito ang unang pahayag ni Jesus Christ kay John. Verse 7, Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen. Medyo malakas ang hangin. Okay. So, kaagad-agad, ang ibinahagi ni John ay tungkol sa pagbabalik ni Jesus Christ on His second coming. Now, mayroong 4 na mahalagang bagay kung bakit magbabalik si Jesus Christ. Ito yung napakahalaga na dapat natin malaman kung bakit siya magbabalik. Una, magbabalik si Jesus Christ to stop sin upang pigilan at makasana ang kasamaan ng daigdig nito. To stop sin and unrighteousness na nagahari sa daigdig na to. Magmula ng magkasala si Adan hanggang sa panahong ito, ang daigdig na to ay punong-puno ng kasamaan dahil sa kasalanan. At yan ay wawakasan ni Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. Pangalawa, to judge God's enemy. So upang hatulan at parusahan ang lahat na kaaway ng Diyos. Sino ba ang mga kaaway ng Diyos? Siyempre, ang mga makasalanan ay kaaway ng Diyos. Bagamat mahal niya ang makasalanan, galit siya sa kasalanan, ika nga na lagi natin papakinggan. God loves the sinner but hates the sin. So paparusahan ni Jesus Christ, sapagkat si Jesus Christ ang magpaparusa sa kanyang pagbabalik, this Christ-rejecting world. Paparusahin niya ang lahat na tumanggi na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at kaluluwa. Yan ang pangalawa. So, yung tribulation period na darating ay pagpaparusa sa mga tumanggi sa Kanya. Pangatlo, to save Israel. Madapat ang pangako ng Diyos sa Israel. So, itong 7-year tribulation period sa Kanyang pagbabalik ay upang iligtas ang remnant of Israel. Yung matitirang buhay sa pagbabalik ni Jesus Christ na Israelita ay kanyang ililigtas. Higit sa lahat, pang-4, ang pagtatayo niya ng kanyang millennial kingdom. Nang si Jesus Christ ay nandito sa lupa, ang una niyang nabigkas sa kanyang mga labi na si mangaral pagkatapos na mamatay, matapos na mabilanggo si John the Baptist, I repent for the kingdom of God is near. So, magtatayo siya ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sapagat sa ngayon, hindi pa naghahari ang Diyos. Bagamat maraming pinaghahari ang Diyos dito sa lupa ay ang church.
hindi ang daigdig na ito ang kanyang pinagharian. So ang pinagharian ng Diyos ay ang mga mananampalataya ni Jesus Christ. Pero sa kanyang pagbabalik, He will establish His millennial kingdom. Doon maghahari siya ng 1,000 taon bilang hari ng mga Hudyo. Siya ay tinanggihan ng mga Hudyo noon, natanggapin bilang hari, pero sa kanyang pagbabalik ay hindi pwedeng hindi siya magiging hari ng mga Hudyo. Sapag ito ay makapangyarihan yung gagawin. Itatayo niya ang kanyang kaharian na siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, at ang mga taong magre-replenish, magre-repopulate sa population ng mundo ay marami ay ang mga Hudyo. Pagamat mayroong ilan ding mga Gentile na maliligtas, pero majority sa kaharian sa millennial kingdom ay ang mga Hudyo ang mamamayan. So yan, mga kaibigan, mahalagang bagay. So, He is coming with the clouds. Sa verse 7, ulitin natin basahin. Ang sabi dito ni John, ayon kay Jesus Christ, "Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen." Now, He is coming is visible. Makikita ng lahat ng tao ang kanyang pagbabalik. He is coming with the clouds. So, ibig sabihin, sa kanyang pagbabalik ay marami siyang kasama. Kasama niya ang church sa kanyang pagbabalik. Ayon din kay Jude, kay Enoch, He will come with His Holy One. Yan ang sabi ni Enoch, ni Enoch sa Jude. He is coming with the clouds. Okay? Alam niyo yung clouds ay hindi naman talaga yung ulap. Sapagkat ang clouds, yung ulap, ay hindi literal na yun ang ibig sabihin niya dito. So, una, sa rapture, sa 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse 17, the church will be caught up in the clouds. In the clouds. Ang church ay kukunin niya sa alapaap to meet the church in the air. Okay. But in His coming, He is coming with the clouds. So, ang interpretasyon sa Bible, karamihan ay ang nag-interpretin ay ang Scripture. Scripture, interpret Scripture. Kaya yan ang maganda sa pag-aaral ng Biblia, na ang Scripture mismo ang magbibigay ng kahulugan. Sa Hebrews chapter 12 verse 1, ganito sinasabi, "Therefore we also, since we are surrounded by a great cloud of witnesses." So, ang cloud dito, mga kaibigan, ay mga tao. Cloud. Yan ang mga tao. Surrounded by the cloud of witnesses. So, ang tinutukoy dito ay hindi yung literal na ulap, kundi yung spiritual na mga tao, na spiritual meaning na ang mananampalataya ay napapaligiran ng mga tao na nakasasaksi sa kanila. Kaya kinakailangan nga mga mananampalataya mabuhay ng ayon sa salita ng Diyos upang hindi mapintasan ang kanilang pananampalataya. Kaya alam nyo, ang bawat mananampalataya ay para nasa aquarium. Pinapanood ng mga tao ang kanilang buhay, lalo na yung mga nangangaral, kung ang kanilang ipinapangaral ay kanilang ipinamumuhay. So, katulad ko, dating pastor, at may mga nakakakilala sa akin, tinitingnan nila yung aking patutuo. Kung totoo nga ba yung aking sinasabi ko, na napapamuhay ko yung aking mga ipinangaral. So, we have a great cloud of witnesses, tinitingnan niya ng mga tao. So, ibig sabihin,
Jesus Christ is coming in the clouds. Jesus Christ was caught up in the clouds. Dinala siya, kinuha ni Jesus Christ sa rapture ang kanyang mga believers, dinala niya sa ulap upang doon niya katagpuin. Pero He is coming with the clouds. Pagbabalik niya, kasama niya ang church ngayon. Yan. He's coming with the church, with all His believers. At yan din ang sabi ni Jude, ni Enoch sa Jude. Hanapin ko, ngayon ko lang naiisip to. Hindi ko na idahanda itong verse na to. So, sa verse 14 ng Jude, isang chapter lang itong Jude, no? Now, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of His saints to execute on all, to convict all who are ungodly among them, and all the ungodly deeds which they have done, committed in ungodly way, and all the harsh things which ungodly sinners have spoken against Him. So, si Enoch mismo, ito ang unang-unang nag-prophesy sa second coming ni Jesus Christ, because si Enoch, ito ay matatagpuan sa Genesis, the book of beginnings. At si Enoch din ang kauna-unahang na-rapture, sapagkat si Enoch ay hindi nakaranas sa kamatayan. So si Enoch, nag-prophesy siya about the coming of Jesus Christ with 10,000 of His saints. So, sa pagbabalik ni Jesus Christ, mga kaibigan, meron siyang mga kasama. Hindi siya nag-iisa sa kanyang pagbabalik. At ang kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat ng mga tao. Isa pang pruweba, mga kaibigan, gusto ko magkaroon pa rin ng proof sa inyo na may mga interpretation sa Bible na hindi literal kundi spiritual din. Pagkaman ito mapapunta natin isang literal na bagay, sapagkat ito ay isang prophecy. Sa Revelation chapter 17 verse 15, then He said to me, the waters which you saw where the harlots sits are peoples, multitudes, nation, and tongues. Papag-aralan din natin yan ng medyo mahaba-haba. Yung binabanggit sa Revelation chapter 17, yung waters, ito ay mga tao. Okay? Yung clouds ay mga tao na kasama ni Jesus Christ. Ito namang waters na to, ay papag-aralan natin sa Revelation 17, sa mga itong waters na ito yung multitudes of people na doon ko ipapaliwanag sa inyo. Sabagay ito hindi kaparehas ang ibig sabihin, because these multitudes are victims ng Babylon, ng Mystery Babylon. Okay, matagal-tagal pa tayo bago makarating doon. So sa mga tuwid mong kaibigan, Jesus is coming with the clouds. Jesus Christ is coming with His church na na-rapture. Siyempre, nung una, ang unang mangyayari sa end times ay ang rapture. That is the sequence. Then after the rapture, during the tribulation period, and after the tribulation period, magbabalik si Jesus Christ. That means that is after 7 years. So may pagitan na 7 taon bago magbalik si Jesus Christ. Literally, nababalik siya. So yung rapture, yun lang ang kick-off o umpisa ng tribulation period. At magbabalik si Jesus Christ, literally babalik siya, at siya ay ang kanyang mga paa ay itutungtong niya, itatapak niya, tatayo siya sa Jerusalem. At ito ay ayon din sa prophecy ni Zechariah. Pinapag-aralan natin dito yung prophecy na hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lamang, mga kaibigan. Hindi pa ito fulfilled. So in Zechariah chapter 14 verse 4, in that day His feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. So sa pagbabalik ni Jesus Christ, siya ay tatayo sa Mount of Olives.
sa Jerusalem. Yun ang mangyayari mga kaibigan. Tatayo siya, literally bababa siya sa Mount of Olives. At ang kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat ng tao sa buong daigdig. Alam niyo naman ang technology ngayon mga kaibigan, tulad niyan ng mga gadget, ang cellphone, ang internet, ang YouTube, lahat yan ay may mga gadget na makikita mo na ang lahat ng nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo because of the satellites, the internet, the YouTube and Facebook. So, tulad nito, ang aking tulad sa YouTube, itong ating channel, bagamat hindi lahat ito bagamat ang ibig sabihin, bagamat hindi ito live, ay mapapanood din naman ito sa iba't ibang panig ng daigdig. Basta binuksan nyo lamang yung YouTube at tinype nyo yung aking Snatch Away, mapapanood na. Pero live naman, ang pagbabalik ni Jesus makikita na live sa buong daigdig sa kanyang pagbabalik. Kaya kitang-kita na yan dahil nandyan na lahat ang mga technology. Ang kulang na lamang ay ang kaganapan ng mga prophecy na nasusulat. Ito, live na live din yung aking langaw. Okay, so literal na bababa si Jesus Christ sa Jerusalem. Kaya lang sa kanyang pagbabalik mga kaibigan ay malungkot. All the tribes of the earth will mourn. Sa pagbabalik ni Jesus Christ ay mananaghoy, magdadalamhati ang lahat ng tribo sa buong daigdig. Sapagkat sa kanyang pagbabalik ay parusa ang kanyang taglay. So sinasabi ni Matthew chapter 24 verse 30, ito na pag-aralan natin noon. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and glory. So pagbabalik ni Jesus Christ, magdadalamhati ang daigdig at lahat ng taong makakakita ay magdadalamhati dito, mga kaibigan. Sapagkat ang manampalataya ni Jesus Christ, lahat na sumampalataya sa kanyang pagbabalik, sa panahon tribulation period, ay yung mananampalataya sa rapture nakuha na niya. At yun namang sa abomination and desolation, pagtayo ng Antichrist sa templo, ay magpapakilala si Antichrist na siya ang dapat sambay, siya ang Diyos, at doon ay magigising naman na mamumulat ang mga Hudyo at sila ay tatakas, punta sila sa City of Petra at magkakaroon ng marking of the beast. At ang magpapatatak ay hindi magugutom, subalit magkakaroon naman ng kahatulan. Eternally condemned na sila. At yung hindi magpapatatak ay mapupugutan ng ulo. Kaya sa pagbabalik sila ay maliligtas. Sila tinatawag na tribulation saints. So sa pagbabalik ni Jesus Christ ay wala siyang babalik ang mananampalataya. Maliban sa mga nagtatago sa mga kabundukan kasama ng Israel na hindi inabot ng Antichrist. Pagdating ng the 7-year tribulation, at the end of the 7-year tribulation, babalik siya. So magiging malungkot, magdadalamhati sila. Pero hindi sila magsisisi ayon sa mapabueralan natin. Wala silang pagsisisi, kaya lang dadalamhati sila. At yung sinulat din sa Zechariah chapter 12 verse 11, in that day there will be great mourning in Jerusalem, and like the mourning of Hadad Rimon in the plain of Megiddo. So napapakinggan natin yung Battle of Armageddon, mga kaibigan. Yan ay napapakinggan natin. Nasa pelikula pa nga yan, ang Armageddon. Sapagkat palasak naman ang prophecy, marami napapakinggan sila pero hindi lahat naniniwala. And they gathered, sa Revelation chapter 16 verse 16, and they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. Dito titipunin ng Antichrist ang lahat ng kanyang army sa buong daigdig upang digmain ang Israel, upang digmain at labanan si Jesus Christ. So it's war against God.
At doon sila magtitipon sa Valley of Megiddo, tinatawag na ngayon na Armageddon. Pero ang magaganap ang kapighatian, ang paglalaban kung saan hindi naman actually maglalaban na eh. Wala na mangyayaring paglalaban mga kaibigan. Hindi ito makipaglaban si Jesus Christ. So, magaganap ang kapighatian sa City of Jerusalem. Sapagkat bababa si Jesus Christ mula sa Revelation chapter 19, verse 15, bababa si Jesus Christ ng biglaan, no? Kasama nga ang saints, no? Verse 15, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads in winepress, the winepress of the fierceness and the wrath of Almighty God. So, walang magaganap na digmaan mga kaibigan sa pamamagitan ng salita ni Jesus Christ, sapagkat sa Diyos sa mga pangyarihan, lahat sila ay mapapahamak na. Kamatayan ang aabutin na sa pagsasalita ni Jesus Christ. Yung sharp sharp sword, yung doble talim na tabak, yan ang nangyayari sa akin pag natatagalan magsalita. Okay lang, sana maintindihan nyo rin. So lalabas sa bibig ni Jesus Christ ang tinatawag na doble talim na tabak. Hindi po tabak na literal yung kundi ang kapangyarihan ng kanyang salita na papatay, wawasak sa mga buhay na naghahangad na pabagsakin ang kaharian ng Diyos sa pangunguna ni Antichrist na kinasaya naman ni Satanas ng kanyang kapangyarihan. Yan na mangyayari mga kaibigan. So, wasak ang Jerusalem, mahati ang mga tayo mga mamatay. At pagkatapos, sa Revelation chapter 19, itong chapter 19 ng Revelation, ito yung actual coming ni Jesus Christ. Yung verse 7 ng Revelation chapter 1, ito lamang yung preview. So sa paunang salita ni John, ang pagbabalik ni Jesus Christ, ang pinakabuod ng mangyayari o mensahe sa Book of Revelation. At ang kanyang pagbabalik, ito na nga, sa verse 20 ng chapter 19, sa kanyang pagbabalik, sa Battle of Armageddon, na magaganap naman sa Jerusalem, sapagkat hindi sa Valley of Megiddo mangyayari, doon lamang sila magtitipon, sila ay maglalakbay pupunta sa Jerusalem. At pagdating ng Jerusalem, nakatayo naman si Jesus Christ sa Mount of Olives, yun, sa pamagitan ng kanyang salita, lahat sila ay patay. Verse 20, then the beast was captured, and with him the false prophet who worked signs and his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast, and those who worship his image. These two were cast alive in the lake of fire, burning with brimstone. Okay. Aha. Pagka natatagal ako magsalita, ganyan eh. Kaya hindi ako pag-record ng matagal. Okay. So, itatapon ni Jesus Christ ng buhay kung sino man itong Antichrist na to, kasama ang mga false prophet. Siyempre, yung false prophet is from religious group. Ayan. Sila nagpapahayag, nangungumbinsi na sumamba sa Antikristo, the beast. Sila itatapon ni Jesus Christ ng buhay sa dagat na apoy na kumukulong asupre. Doon sila itatapon. At ang mga ang mga buhay naman, ito naman lahat na tagasunod sa kanila, ito nagsipagpatatak. Patatak sila, ayaw nila magutom. Siyempre, hindi ka pwedeng magbenta ng iyong produkto at hindi ka rin pwedeng bumili ng iyong pangangailangan kung wala kang mark of the beast. Tatak. Na yan naman na ngayon ay napapag-usapan ha, lalo nitong pandemic na to na inintroduce niya ng dahil sa pandemic, ang tao ngayon ay nakikita na nila
ang pagkakaroon ng cashless society. Dahil yung pera ay nagiging ano, nagiging yung currency ay nagiging dahilan sa pagkalat ng COVID-19. So para mawala ang pandemic, sa pamamagitan ng currency, magkakaroon ng cashless society, at ang lahat ng mga technology ay nandito na. Nandiyan ang mga RFID, very chip, ang tattoo. So iniintay na nga lamang ang rapture, at pagkatapos ng rapture, ang New World Order ay mag-uumpisa na. So nandito na lahat mga kaibigan ng mga palatandaan. So ngayon kung nangyari na, pagpalagay na nangyari na, nag-rapture na, tribulation period na, bumalik na si Jesus Christ, yan, ang lahat ng kaawan niya, kanyang paparusahan, si Antichrist, ang kanyang kasamang mga falsong propeta, ihahagis ng buhay sa kumukulong asupre o dagat-dagatang apoy. At yung mga natitirang buhay, verse 19, verse 21, chapter 9, verse 21, and the rest were killed with the sword, which prophesied from the mouth of him sat on the horse, and all the birds were filled with their flesh. Hindi na makapag-pronounce na maayos ang inyong lolo. So lahat ng natitirang lahat ay lahat nakasama ng Antichrist, maliban sa kanya at mga falsong propeta, ay hagis ng buhay sa dagat-dagatang apoy, at yung natirang buhay na papatayin. At matapos mapatay lahat na natitira, yung lahat na natitira ay mapapatayin, at ngayon magkakaroon naman ng the great supper of the great God. Magkakaroon ng malaking piging ang Diyos inihanda sa mga ibon. Sa verse 17, chapter 19 pa rin. Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of the heaven, come and gather together for the supper of the great God. Then you may eat the flesh of kings, the flesh of captains, generals, flesh of mighty men, flesh of horses, and those who sit on them. So, kabayo at mga kabayo, mga sundalo, lahat ng tao, the flesh of all people, free and slave, both small and great. So lahat ng tao na namatay ay papakain sa mga ibon. So ang Diyos ay naghanda ng piging sa mga ibon, at yung mga namatay na yon, yung mga taong tumangging tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, at yun din yung mga tao na nagpatatak ng nagpatatak sa kanilang noo o sa kanilang kamay dahil ayaw nila magutom. So nakakalungkot mga kaibigan kung kayo ay hindi tatanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, sapagkat ito ang aabutin. Kaya napakagandang pag-aaral ng prophecy, hindi ito pananakot, ito yung upang ipakita sa inyo mangyayaring sa inaharap, upang kayo makapaghanda, upang tayo makapagdesisyon. Pero ako ay nauna na magdesisyon noong 1982 na tinanggap po si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang second coming, mga kaibigan, ito'y mangyayari at the end of the tribulation period. At ang tribulation period ay hindi pa nangyayari ngayon, mga kaibigan. Wala pa tayo sa tribulation period. Kung nakikita natin dito sa pandemic na to, nakita natin kung paano naghihirap ang tao sa mundo, bumabagsak ang ekonomiya, nayon nga sa mga scholars, baka sa susunod na taon, sa 2021, ay iba yung hirap ang dadanasin ng mga tao because of this pandemic. At alam nyo naman, sa ngayon ay kumikilos na ang globalist na may maumpisa nila ang New World Order. Nandiyan na, kitang-kita na pagkilos na mayroon ng spiritual warfare, mga kaibigan, and politics. So nangyayari sa United States ngayon, hindi pa tapos ang eleksyon. Dati-dati, isang araw lang tapos na. Pero ngayon, ay mayroon silang protesta si President Trump sa sinasabi ng election fraud. So hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung sino magiging Pangulo ng Amerika hanggang hindi pa natatapos
ah, kanilang mga protesta. But kung sino man ang maging presidente, ay itutuloy ng globalist ang kanilang layunin na New World Order. Kaya nga, nakipaglaban si Trump sapagkat alam niya na pagkasa ay natalo, ayan, magiging mabilis ang pagkilos ng New World Order ng globalist upang matayo ang New World Order. Upang itayo na ang kanilang gobyernong gusto itayo. So, ang lahat ng ito is the working of Satan. His lawlessness, the working of Satan. Pero hindi pa ito ang tribulation period. Ang tribulation ay mangyayari after the rapture. At ang hirap ng buhay ng mga tao doon. Pansamantalang giginwa pero napakahirap mabuhay sa puot ng Diyos. Tayo ngayon ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Tayo ay nasa panahon ng church era. This is the age of grace, kung saan ang kaligtasan ay nialok sa atin ng Diyos. Nilalok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ginawa na ni Jesus Christ ang mga bagay na yan upang tayo ay makapaghanda sa kanyang pagbabalik. Kasama niya. Kung tayo mananampalataya, tayo na rapture, pagbabalik kasama niya. So, ito ang buhay natin sa daigdig ngayon, mga kaibigan. This world is a place for us to prepare for our eternity. At dito nga, napag-aralan nga natin ng nakaraan, itong wag mula ng maging state again, ang Israel, napakabilis ng pangyayari. Napakabilis ng preaching of the gospel. Marami nagpipreach ng prophecy ngayon. Marami nagtuturo ng rapture and second coming sa YouTube, sa Facebook. At ako nakisali lamang upang magpahayag sa kapwa ko Pilipino sapagkat puro English naman ang nagtuturo doon. So para ang aking audience na gusto mahatidan ng mga bagay nito, itong mga kababayan na hindi naman ganun sanay sa salitang banyaga. So pinipilit natin magpahayag sa pangitan ng Tagalog at isa pa, hindi na talaga marunong magaling sa English. Ito, mag-pronounce nga ako lalo ngayon, hirap na hirap. So mga kaibigan, ang nangyayaring ito ay malapit na. Nasusulat. At ang nasusulat ay magaganap. So yan ang darating, mga kaibigan. Sa pagbabalik ng Jesus Christ ay hindi maganda mangyayari sa kanyang darat ng nagsitanggi sa kanya. So ngayon, kinakailangan natin ang makapagdesisyon. You must be saved. You must be saved. You must be born again. So, kung napakinggan mo, napanood mo ang aking video ngayon, ay pag-isipan mo sapagkat ang lahat ng tao nakatakdang mamatay. Pero si Jesus Christ ay namatay para sa ating kaligtasan sapagkat ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkahiwalay sa Diyos, separation from God. Kung darating si Jesus Christ na hindi tayo born again, o sa rapture, hindi tayo born again, hindi ka born again, hindi ka makakasama. O hindi ka ligtas. Pero may pagkakataon ka sa tribulation period, kaya nga lang ay magpapapugot ka ng ulo. Pero mahirap sa panahon yun. So, ang lahat ay may katapusan. Kakagulo lang yung mga aso. Yung mga aso sa kapitbahay. So mga kaibigan, ang pagbabalik ni Jesus Christ ay tiyak. Pero pwede natin gawing tiyak ang ating kaligtasan. Matitiyak din natin ang ating kaligtasan, mga kaibigan. Kung tatanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Sapagkat nasusulat sa Romans chapter 10, verse 9. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it's with your mouth that you confess and are saved. Maingay dito sa labas. Well, anyway, dito ko nagre-record ngayon kasi maganda, open air. At saka isa pa, hindi ako nahihilo.
Kasi sa loob ng bahay, naka-aircon nga sa kwarto, nahihilo naman ako. Dito, wala. Okay. Nakipag-compete ako sa kahol ng aso. Mga kaibigan, matitiyak ninyo ang kaligtasan sapagat nasusulat yan. Sa 1 John chapter 5, verse 13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So yan. Yan ang katotohanan ng mga kaibigan. Ang sino man sumampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas at magpahayag ng kanyang bibig na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay at maniniwala sa kanyang puso ay maliligtas siya, at ang kaligtasan naman ay natitiyak sa buhay na susulat sa 1 John chapter 5 verse 15 na ito ay sinulat upang matiyak natin ang ating kaligtasan. Okay. Sana meron kayo naintindihan sa ating programa ngayon, sa ating mensahe ngayon. Sa biyaya ng Diyos, sana ay magpasya kayo sapagkat walang iba mga pagpapasya maliban sa inyo. Mahalaga ang buhay na walang hanggan kung saan natin ito gugugulin. Kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, kasama ka ng Diyos magpawalang hanggan. Kung tinanggihan mo siya, hindi kayo tinulak ng Diyos sa impyerno. Ikaw ang pumili. Sapagat malaya tayo mga pipili ng ating patutunguhan. Meron tayong free will. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan magpasya para sa ating buhay na walang hanggan. Okay, maraming salamat sa inyong panonood ng ating study ngayon. Jesus Christ is coming again. At makikita siya ng lahat ng tao sa daigdig at ang lahat na abutin niya sa mundo sa kanyang pagbalik ay mamimighati, mananagoy sapagkat sila ay parusa ang daranasin. Dahil tinanggihan nila si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Ang Snatch Away, ako ang inyong lingkod at kaibigan Eli Gabreo. May the Lord bless you and keep you hanggang sa muli. Maraming salamat.